Ngayong araw maga kami gumising ni Kuya Mac dahil hindi kami makatulog ng maayos kanina. Sobrang sarap nga ng tulog ng pamangkin namin kaya mapapasana all ka na lang talaga. Sinubukan na nga ulit matulog ni Kuya Mac dahil sobrang aga pa talaga sa mga oras na to. And pwede na nga pala siyang uminom ng general liquids at kumain ng soft diet. Hinatid na nga yung pagkain ni Kuya Mac galing ospital kaya kagad ko na din siyang pinakain ng breakfast. Sobrang sarap nga ng breakfast ni Kuya Mac ngayong araw dahil paborito niya tong lugaw tapos lagyan mo pa ng maraming kalamansi. Grabe, napakasarap. Actually, sobrang lakas talaga kumain ni Kuya Mac. Yun nga lang nakikimo pa siya kaya hindi pa talaga tumataba. Pero soon may babalik din yung dating katawan ni Kuya Mac kapag ni-reversal ng bituka niya. Anyway, pinagtimpla na nga pala siya ni Irish nitong gatas. Then lumabas nga pala kami saglit ni Irish para bumili ng lunch namin sa kantin habang ka-video call namin si Kuya Mac. Tara, manganta mo. Grabe, sobrang sarap talaga ng luto nila dito sa kantin ng ospital. Tapos makakasigurado ka pa na malinis yung pagkain nila. Ginawan ko na nga din ng oatmeal si Kuya Mac. Bali nag-add lang ko ng hot water at low fat na milk. At saka na din nila hinatid tong pagkain niya galing ospital. Low residue ngayong sinerve kay Kuya Mac dahil pinalitan ni Doc yung diet niya. And so far nagustuhan naman ni Kuya Mac. Kaya kudos sa dietary department ng ospital. Napakasarap ng luto nyo. Naglinis na nga din si Sir dito sa may room namin. Then bumisita nga pala si Kuya Jonathan dito sa ospital para kamustan si Kuya Mac. Grabe, sobrang na-appreciate ko talaga yung mga kaibigang tulad ni Kuya Jonathan. Kaya thank you so much Kuya sa pagbisita at pagdala ng paborito kong ice cream. May lakad pa si Kuya Jonathan at may trabaho pa mamaya. Kaya nagpaalam na din siya sa amin para umalis. Time check 10 o'clock PM. After nga makipag-meeting ni Kuya Edmar sa kanyang client, dumaan na din siya dito sa ospital para pagdala kami ng pagkain. O diba kahit 10 oras na ng gabi naisipan pa talaga kami pagdala ng pagkain ni Kuya Edmar. Then para naman hindi magtampo si Kuya Mac, pinakain na din namin siya ng mashed potato. Grabe, sa mga punto na to sobrang saya namin ng pamangkin ko dahil hindi pa kami nakakapag-dinner. Sobrang dalang lang naman namin kumain itong fast food kaya sinulit na talaga namin. Then para naman sa dessert namin, bumili nga pala si Kuya Edmar nitong paborito kong ice cream sa may convenience store. Niyaman nanesoy! Kinabukasan dumating nga pala si tatay dito sa ospital para kamustan kami dito. Then sinabay na nga din kami ni tatay na kumain ng brunch. Actually, ayoko muna sanang kumain ng fast food. Kaso nagkikrave daw ng Jollibee tong pamangkin ko kaya pinagbigyan ko na. Then after minasay na nga ni tatay si Kuya Mac para kahit papaano maginhawaan yung likod niya. Wala akong masyadong alam sa pagmamasahe. Pero every time daw na minamasahe si Kuya Mac parang gumagaan yung pagkiramdam niya. Wala nga pala akong masyadong tulog kaya tinulugan ko na muna sila. Then maya nagpaalam na nga din si tatay. Ngayong araw na nga surgical procedure ni Kuya Mac. Kaya inabot na sa akin ni Irish yung hospital gown. Then naka-fasting nga pala si Kuya Mac simula 7 ng umaga dahil na-reschedule ng 3 PM yung procedure niya. Kaya bawal muna siyang uminom at kumain. Malapit na nga pala mag 3 PM kaya nagsuot na kami ng mga gloves para linisan yung colostomy bag ni Kuya Mac. Then after naming linisan yung colostomy bag ni Kuya Mac, pinasuot na din ni Irish yung hospital gown para ready na si Kuya Mac mamaya sa procedure. Inayusan ko na nga din yung buhok ni Kuya Mac at sinuklayan para kahit papaano maayos at malinis siyang tignan. Every time kasi nalalabas kami ng kwarto, sobrang daming nakakakilala sa amin. Kaya dapat hindi kami magmukhang dugyot. O diba, ready na si Kuya Mac. Alam ko basic na lang to sa kanya dahil pabalik-balik na lang kami sa ospital. Pero syempre samahan pa rin natin ng prayers para mas lumakas yung loob niya. Dumating na nga paling nurse attendant dito sa kwarto para sunduin si Kuya Mac. Kaya sana maging successful yung procedure na gagawin sa kanya. Habang inatid nga namin si Kuya Mac kung saan gagawin yung procedure, grabe nag-flashback lahat ng pangyayari simula nung ma-opera siya at ma-diagnose na may colorectal cancer. Pero tignan nyo naman ngayon patuloy pa rin siyang lumalaban at hindi nawawalan ng pag-asa para gumaling. Kaya sana lagi nating isama sa mga prayers natin si Kuya Mac. Dahil sinasabi niya sa akin gustong gusto talaga niyang gumaling at may balik yung dati. Kaya hindi talaga namin siya sinusukuan. Habang nakasalang pa si Kuya Mac, bumili na muna kami ng makakain sa labas. Then nakita nga namin tong shawarma station. Kaya nag-order kami ng 7 peraso, tig 75 pesos ang isa. Time check 7:54 PM. Successful yung surgical procedure na ginawa sa kanya. Kaya naman thank you so much Lord dahil hindi mo pinabayan si Kuya Mac. Bali sa mga nagtatanong kung bakit ulit siya inoperahan, dahil may nakita silang abscess o nana sa loob ng tiyan niya. Kaya kinailanganan niya mag-undergo sa procedure para i-drain yung mga nana at tubig-tubig na isa sa mga dahilan ng pagsakit ng tiyan niya. At yun naman ang update for today's video and see you on our next one.